Okay. Ang ating topic ay makikita natin sa 2 King chapter 1. Mike po. Mike. 2 King chapter 1 ang ating topic. Ikalawang hari chapter 1, si Haring Ahasaya. Ang saya-saya. Ahasaya. Matutuwa ka dyan dahil merong kakaibang kwento dyan na pinabababa si Elijah doon sa bundok ng inutusan ng hari. Pero imbis na bumaba, sabi ni Elijah, kung ako ang tao ng Diyos, hayaan mo ng apoy mula sa langit ay bumaba sa inyo. So tinupok sila. So basahin natin sa Tagalog, no? Buong chapter ata ito. Buong chapter ng 2 King, ikalawang hari, chapter 1, verse 1 to 18. Yan. Sabi niya, at ang Moab ay naghimagsik laban sa Israel pagkamatay ni Haring Akab at si Ochosias. Sa Tagalog, Ocosias, Ahasias sa English yan, ay nahulog sa Silahiya sa kanyang silid. Sa English ay lattice of his upper chamber. Sa Tagalog ay Silahiya, lalong mas malalim. Si Ahasias ay nahulog sa Silahiya ng kanyang silid sa itaas na nasa Samaria at nagkasakit. At siya'y nagsugo ng mga sugo at nagsabi sa kanila, kayo ay magsiyaon o pumunta at mag-inquire kayo kay Baal-Zebub na Diyos ng Ekron. Diyos ng Pilistino to, kung ako ay gagaling sa sakit na ito. Ngunit sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na Tisbita, ikaw ay umahon ka at salubungin mo ang mga sugo ng hari ng Samaria at sabihin mo sa kanila, dahil ba sa walang Diyos ang Israel, na ikaw ay pupunta at kayo ay magsisiyaon upang magpausisa o mag-inquire kay Baal-Zebub na Diyos ng Ekron. Ngayon nga, ganito ang sabi ng Panginoon, ikaw ay hindi na bababa sa iyong higaan na iyong sinampahan, kundi walang pagsalang, ikaw ay mamamatay. At si Elias ay umalis. At ang mga sugo ay nagsibalik sa kanya at sinabi niya sa kanila, bakit kayo bumalik? At sinabi nila sa hari, may umahon na isang lalaki at sinalubong kami at sinabi sa amin, magsiyaon magsibalik kayo sa hari na nagsugo sa inyo, sabihin niyo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, dahil ba walang Diyos sa Israel, na kaya ikaw ay nagsugo upang mag-usisa kay Baal-Zebub na Diyos ng Ekron, kaya't hindi ka bababa sa higaan na iyong sinampahan, kundi walang pagsalang na ikaw ay mamamatay. At sinabi ng hari sa kanila, anong anyo ng lalaking yaong umahon at sumalubong sa inyo at nagsaysay sa inyo ng mga salitang ito? At sila'y nagsipagsagot sa kanya, siya ay isang lalaking mabalahibo at mayroong belt o bigkis na balat ng hayop sa kanyang balakang. At sinabi ng hari, siya ay si Elias na Tisbita. Na magkagay nagsugo ang hari
sa kanya ng isang punong kawal ng lilimampuin na kasama ang kanyang 50 at inahon niya siya at narito siya'y nakaupo sa tuktok ng burol at siya'y nagsasalita sa kanya at sila'y nagsalita sa kanya, "O lalaki ng Diyos, sinabi ng hari, bumaba ka." At si Elias ay sumagot at nagsabi sa punong kawal ng lilimampuin, "Kung ako'y lalaki ng Diyos o tao ng Diyos, bumaba ang apoy mula sa langit at sakupin ka at ang iyong 50." At bumaba nga ang apoy mula sa langit at tinupok siya at ang kanyang 50. At muli siyang nagsugo sa kanya, at muli nagsugo ang hari kay Elijah ng ibang punong kawal. 50 na kasama ang 50 at siya sumagot at nagsabi, "O lalaki ng Diyos, ganito ang sabi ng hari, bumaba kang madali." Si Elias ay sumagot at nagsabi sa kanila, "Kung ako'y lalaki ng Diyos, bumaba ang apoy mula sa langit at tupukin ka at ang iyong 50." At ang apoy nga ng Diyos ay bumaba mula sa langit at tinupok siya at ang kanyang 50. At muling nagsugo ang hari ng puno ng kawal ng ikatlong 50 kasama ang kanyang pinuno na 50. No? Ang kanyang 50 na pinuno. At ang ikatlong punong kawal ng lilimampuin ay umahon, nagparaon at lumuhod sa harap ni Elias. At namanhik sa kanya at nagsabi, "O lalaki ng Diyos, isinusumamo ko sa iyo ang aking buhay at ang buhay ng 50 kasama ko na maging mahalaga nawa sa iyong paningin." Narito bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok ang dalawang unang 50 kawal, ang dalawang unang punong kawal ng lilimampuin, 10 ang kanilang 50. Ibig sabihin pinuno. "Ngunit ang aking buhay nga ay maging mahalaga nawa sa iyong paningin." At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias, "Bumaba kang kasama niya. Huwag kang matakot sa kanya." At siya'y tumindig at bumaba kasama niya hanggang sa hari. At sinabi niya sa hari, "Ganito ang sinasabi ng Panginoon, yamang ikaw ay nagsugo ng mga sugo upang mag-usisa kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron, dahil ba walang Diyos ang Israel na mapag-uusisaan ng kanyang salita? Kaya't hindi ka bababa sa higaan na iyong sinampahan, kundi walang pagsalang mamamatay ka." Gayon nga'y namatay siya ayon sa salita ng Panginoon na sinalita ni Elias. At si Yoram ang nagpasimulang maghari, nakahalili niya ng 2 taon. Si Yoram na anak ni Jehoshaphat na hari ng Huda, sapagkat wala siyang anak. At ang iba pang gawa ni Ahasias na kanyang ginawa, di ba ito nasusulat sa aklat ng mga alaala ng mga hari ng Israel. Yan, no? So ayan lang yung kwento ng buhay ni Haring Ahasias. Bigyan ko kayo ng background. Si Haring Ahasias ay hari ng Israel. Dalawa na yung nahati na yung kaharian ng Israel, no? Kingdom of Judah and Kingdom of Israel. Yung Kingdom of Israel ay 10 tribo papunta rin sa norte. Sa baba yung Judah, no? Southern Kingdom, yung isa ay Northern Kingdom. At ang unang naging hari diyan ay naging masama na si Jeroboam, no? So, yung kanyang kasamaan ay naging parang pinaka-basihan ng kasamaan na ginamit ng mga writer ng Aklat ng Hari at saka ng Chronicle
Pag gumagawa sila ng kawalangyaan, tinutulad sila kay Haring Jeroboam. So ito si Ahazia ay anak to ni Haring Akab. Si Haring Ahab. Si Haring Ahab, mahaba ang kwento ni Haring Ahab. Dito naganap yung enkwentro ni Elijah at saka nung 450 ata na mga bulaang propeta ni Jezebel. Ang asawa ni Haring Ahab ay Gentile na si Jezebel. Hindi lang siya Gentile, isa rin siyang priestess, no? Leader ng mga occult. Hindi kulto occult. Kasi mga Diyos-Diyosan. At napakarami niyang mga propeta, mga bulaang propeta. So yan yung background, no? So daanan muna natin to sa buhay ni Ahasias. So ang kwento ay nagumpisa na siya ay nahulog sa lapis ng silid ng kanyang kwarto. At dahil sa kanyang pagkakahulog, ay nauwi sa pagkakasakit. So, tinan nyo, no? Siguro sa isip nyo, bali lang yun, no? Bali. Kasi nahulog nabalian. Siguro para Oh. double deck na mataas. Oh. Papag. Hindi naman sinabi rito na nabalian siya ng buto, no? Pero yung kanya pagkakahulog ay nagdala sa kanya sa kasakitan. So dagli-dagli niyang inutusan yung kanyang mga alalay o mga servant na pumunta kagad kay magsangguni kay Baal-zebub, Diyos ng Ekron. Diyos sa Ekron, no? Yung Ekron ay isa sa mga pamosong lugar ng mga Palestino. Kasama dyan yung Asdod. Nung na-capture nila yung Ark of the Covenant, dinala yun sa Asdod. At sino yung Diyos-Diyosan sa Asdod? Dagon. Si Dagon. Si Dagon ay katawan ng tao, ang ulo ay isda. So nakita nyo, nung itinabi yung arko ng covenant doon kay Dagon, itinabi niya. Kinabukasan, bumagsak yon, face down yung muka. Nakalapat doon sa harapan ng arko. Ibig sabihin, pati yung Diyos-Diyosan nila, pinasasamba doon sa arko. Akala nila, yumanig lang, ibinangon uli. Kinabukasan uli, nakita nila, bumagsak na uli, hati-hati na. Putol-putol na yung katawan. Hindi na nila may tayo. So, anong pinasasangguni ni Hari Ahasias, yung kanyang mga inutusang mga alipin, inutusan ng Panginoon si Elijah na salubungin at sabihin yung salita ng Panginoon sa kanila. So, ang sabi ng Panginoon, nung sinugo si Elijah, ito ang salita ng Panginoon doon sa mga inutusan. Dahil ba sa walang Diyos sa Israel, kaya kayo sumasangguni kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron? So, anong makikita nyo na dyan? Sa katanungan na yan na ipinararating ng Diyos.
Nalimutan nila yung Diyos nilang sa Diyos ng Israel. Bakit? Sa paanong paraan nalimutan na nila yung Diyos ng Israel? Eh, hindi na sila nag-i-inquire kay ano eh. Kay Baal Zebub eh. Ayan. So tandaan ninyo, no? Si Haring Ahazia, 2 taon lang naglingkod bilang hari. Napakaiksi, 2 taon. At namatay na kagad siya. Hindi na siya pinagtagal ng Panginoon. So magtataka kayo bakit napakaiksi yung kanyang panunungkulan. So matitrace niyo yan sa background. Ang background, yun nga, buhay na yan si Haring Ahazia, buhay na yan sa panahon ng kanyang tatay at yung mga nangyari sa panahon ng tatay niya. Lalo na yung enkwentro ni Propeta Elias. Dahil dito, ang propeta pa rin si Elias yan, ang sumugod sa kanya eh. Si Propeta Elias eh. So alam niya na yon, yung enkwentro na yon, na pinapatay ni Elias yung lahat ng mga Diyos-Diyosan, mga false prophet ni Haring Akab. So alam niya yon. Pero sa kabila noon, ano pa? Yung tatay niya, kung maaalala ninyo, si Haring Ahab, parang mabait naman siya eh. Kaya lang, nasusulsulan nung asawa. Katulad nung nangyari nagustuhan niya lang yung taniman ni Nabot sa Jezreel. Dahil katabi lang daw ng bahay niya, sabi niya, biling ko na yung taniman mo kasi magandang gawing garden. At bibigyan kita ng ibang taniman na mas maganda pa. Ang sabi ni Nabot, ayaw ibenta ng Panginoon o ayaw ibigay ng Panginoon sa iyo ang lupa o naminana. Sa ganung pagkakataon, sinabi ni Nabot, lumukot kagad yung mukha ni Haring Ahab. Umuwi sa bahay, sa palasyo, hindi na kumain, nagtampo na, nagmukmok. So nakita siya ng reyna, sabi niya, bakit ang mukha mo ay nakabusangot? So kinento niya na gusto niya kunin yung ayaw ibigay sa kanya, kaya nagmumukmok siya. Sabi ni Reyna Jezebel, hindi ba ka ikaw hari? So, palibasa wicked na babae, huwag ka mag-alala, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang garden ni Nabot. So, gumawa kagad siya ng kautusan na iharap doon sa gate. Doon kasi yung kanilang yung korte ng paghahatol. Ilagay doon si Nabot, tawagin yung mga elders. Yung mga elders, corrupt na rin kasi sinusunod nila yung hari. At maglagay ng mga bulaang, scoundrel, mga bulaang mga saksi. Ang sabi sa English ay worthless man. So tatandaan niyo yung salita na yan, worthless man. Kasi yan yung mga taong mga ipa na walang buto. At paratangan si
Nabot na namusong sa hari, nag-blaspheme sa hari at nag-blaspheme sa Diyos. So ang blasphemy sa Diyos, death penalty yun. So sa kanilang batas, matindi ha, yung power ginamit ni Jezebel sa kanilang batas, di ba? Sa testigo lang ng dalawang tao, or 2 or 3 witnesses, na-establish na yung yung matter. The matter established by 2 or 3 witnesses. So dalawa lang na bula ang saksi. Sapat na. Sapat na, na-execute na kagad si Nabot. Kaya nung binalita na kay Jezebel, napatay na si Nabot, sabi ni Jezebel sa hari, ano ngayon gagawin mo? Bubangon ka na at kunin mo na yung garden. So nung bumangon siya para kunin yung garden ni Nabot, yun din ang sabi ng Panginoon kay Elijah, salubungin mo to si Nabot. Ay salubungin mo to si Haring Ahab dahil pupuntahan niya na yung garden ni Nabot para kunin. Tinan mo yung salita ng Panginoon kay Elijah, direkta. At sabihin mo ito, ikaw ay pumatay, at nag-take ng possession. So ano yun? Dalawang kasalanan, pagpatay at pagnanakaw ng hindi mo pag-aari. Yun ang sabihin mo. Nung sinalubong yan, doon siya sinabihan ng curse. Diba napag-aralan natin yung nakaraan, yung curse? Na hindi lalapat ang sumpa nang walang dahilan. Siya may dahilan, pumatay siya, nakaw. So balik tayo dito kay binibigyan ko lang kayo ng background. Ibig sabihin lang, ito yung kinalakihan ni Haring Ahasiya. Pero dito sa last chapter ng First King, sa maikling salita dito ng nagsulat, patuloy pa rin gumawa ng masama sa mata ng Diyos itong si Haring Ahasiya. Oo. Sabi nito, si Ahasias na anak ni Akab ay nagpasimulang maghari sa Israel sa Samaria ng 17 taon ni Yosaphat na hari ng Huda. At siya naghari ng 2 taon sa Israel. 2 taon lang si Haring Ahasias. Ano sabi nung sumulat? At siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon at lumakad sa lakad ng kanyang ama. Sinundan niya lang yung lakad ng ama niya. At sa lakad, dinagdag pa, at sa lakad ng kanyang ina, at sa lakad ni Jeroboam. Ito yung sabi ko sa inyo, naging sample na. Naging, naging pinakapadron o pattern ng kasamaan yung unang hari nila. Sa lakad ni Jeroboam na anak ni Nabat, ito yung unang hari sa Israel sa pagkakasala niya sa Israel. Particularly yung kasalanang malaki na nagawa ni Jeroboam, yung pag-i-introduce ng Diyos-Diyosan. Dalawa yung Diyos-Diyosan na ginawa niya, isa sa Bethel, isa yung sa Dan, sa malayo. Naglagay siya doon ng
ng Diyos-Diyosan para hindi na pumunta sa Jerusalem yung mga tao dahil nangangamba siya na baka magsibalikan yung mga tao sa paghahari ng hari ng Huda. Kaya niya ginawa yun. Siya mismo ang nag-introduce ng kasalanan ng kaharian ng Israel. So, iyon ay minana lang ng mga sumunod na mga hari. Naging pattern. Siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon at lumakad sa lakad ng kanyang ama at lakad ng kanyang ina at sa lakad ni Jeroboam na anak ni Nabat na pinagkasala niya sa Israel. So, anong kasalanan yon? At siya ay naglingkod kay Baal. Ito yung sinasanggunihan niya. Si Baal Sibub. Naglingkod. No? At sumamba sa kanya at minungkahi sa galit. Steered, no? Ano yung minungkahi? Yung inudyukan, magalit. Minungkahi sa galit ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang ama. So, dito pa lang sa sinasabi, may kita na ninyo, no? Pumalit siya sa tatay niya at nakita niya yung buong buhay ng tatay niya. Hindi naman lihim dahil may propeta sila eh. Yung propeta mismo ang naninita doon sa kanilang hari, sa kanilang ama, na sila ay naliligaw na at hindi na sila sumusunod sa tunay na Diyos na sinamba ng kanilang mga ninuno. Pero, bakit hindi nagbago si Ahazia? At sumunod pa rin siya sa yapak ng kanyang ama, na sumamba sa Diyos-Diyosan at sumamba kay Baal. Bakit hindi siya nagbago? Sa kabila ng maliwanag sa kanyang mata na kinukondena ng Diyos ng Israel ang lahat ng gawa, mga likong gawa ng kanyang ama. Bakit hindi niya nakuhang magbago? Hindi siya naturuan. Tama? Ano pa? Sino magtuturo sa kanya? Yung tatay niya, di natuto. Wala nga. Mga advisor. Nagkaroon sila. Sila. Hindi ba nakita niyo nung inutos ng hari doon sa mga elders, kahit na alam nilang mali yun, maglagay daw ng bulaang saksi, ginagawa nila. Naintindihan nyo ba? Na sinasabi ko na sa inyo, para maintindihan nyo si Ahazia, tingnan nyo yung background sa tatay niya. Ano ba yung mga events na nangyari sa buhay ng tatay niya? Kung binabasa niyo yung Bible, di naman ata kayo nagbabasa ng Bible eh. Ha? Sa panahon, di ba? Enkwentro ng 400 mahigit 450 na bulaang propeta ni Jezebel. Isa na yan, malaking event yan. Nakikita ninyo anong panawagan ni Elijah dun sa nung ginagawa na yung contest ng 400 na mga bulaang propeta. Ano yung kanya sinasabi sa mga tao? Diyan mo maunawaan. Buong Israel na yon. Tama yung sinabi ni Kuya kanina. Malayo na sila sa Diyos. Isa sa ministry ni Elijah na ibinigay kay John the Baptist. Ano yon?
Ha? Oo, magsisi. Ano ibig sabihin na magsisi? Manumbalik sila sa Diyos. Yon, tawagin uli sila na manumbalik sa Diyos. Iyon ang ministry ni Elijah. Sabi ni Elijah, kung ang Diyos na sinasamba ni Jezebel at saka ng mga 450 na mga bulahang propeta ay tunay na Diyos, sambahin niyo sila. Pero kung ang Diyos na sinasamba ko, nag-iisang Diyos, ang tunay na Diyos na siyang kukonsumo dito sa inihahain natin, ay sambahin ninyo at manumbalik kayo. O, nung nakita nilang may apoy na bumaba mula sa langit, ano sabi nila? Si Jehovah ang Diyos. Iyon na yung iyon na yung society nila, ganun na sila kalayo sa Diyos. Iyan ang background na pinalakihan ni Ahazaya na naging hari siya. Pero hindi siya natuto. Ang sabi ng Bible, kung ano yung lakad ng ama niya, nilakaran niya rin. Kaya nga ang tanong ko, bakit ganon? Hindi siya natuto. Sabi nung pinapanood ko, na hindi ko natapos, ang problema sa karya ng Israel sa panahon ni Isaiah, hindi lang political. No? Hindi lang political na sitwasyon. Spiritual din. Dahil sa pag-introduce ng ibang Diyos. Hindi niya masagot, bakit hindi natuto si Haring Ahazaya sa lakad ng kanyang ama? Buhay pa yung nanay, malakas yung influensya ng nanay. Sinabi, lumakad siya sa lakad ng kanyang ama at sa lakad ng kanyang ina. So, counselor pa rin niya ang nanay niya. Sinusunod pa rin niya ang nanay niya. Hindi niya may tanggi yung turo ng nanay niya. Sa kabila ng maraming himala at katotohanan na ginagawa ng tunay na Diyos sa pamamagitan ni Propeta Elijah, hindi sila natututo. Hindi sila natututo. At alam ko, yung kinikwento ko sa inyo, nung pinapatay na ni Jezebel, sinabot at naengkwentro ng tatay nila na si Haring Ahab, si Elijah, may sumpa na sinabi si Elijah kay Haring Ahab. Puntahan natin. Yan, sa 21. Ang sabi niya nung sinalubong na ni Elijah, si Ahab, ang sabi ni Haring Ahab, natagpuan mo ako, aking kaaway. Have you found me, my enemy? Sabi naman ni Elijah, I have found you because you sold yourself to do what is evil in the sight of the Lord. Ibinenta mo ang sarili mo sa paggawa ng masama sa paningin ng Diyos. Ito na ngayon ang sinabi ni Elijah kay I will bring disaster upon you. I will utterly burn you up. Sa ibang translation yan, uubusin ko kayo. No? Sa King James, I will take away your posterity. Yan. I will cut off. Sa ASB na lang. Malalim yung King James. Sabi diyan, I will bring evil upon you and I will utterly sweep you away and I will cut off from Ahab every man-child and him that is shut up and him that is left and at large in Israel. Sa loob at labas ng Israel,
ay papapatay ko, sabi ng Panginoon. Gagawin ko ang iyong sambahayan katulad ng sambahayan ni Jeroboam na anak ni Nebat, katulad din sa sambahayan ni Baasya. Ito yung bagyo natin, no, di ba? Baasya. Tama ba? Oy, Pasyang. Basyang. Baasya, hindi pala Baasya. Anak ni Ahijah, Basyang. na ginalit nyo ang Panginoon at ginawa nyo na makasalanan, na maging makasalanan ng Israel. Ito yung sumpa na ipinataw na ni Elijah mula sa Panginoon kay Haring Ahab dahil sa kanyang kasalanan. No? Pero nagsisi siya. Sabi ko sa inyo, parang bata to si yung pabago-bago ng Sabi rito, at mangyari nga, nang marinig ni Ahab ang mga salita ni Elijah, tinunit niya ang kanyang damit at nagdamit siya ng saklot at nag-anuyuno. At sinabi ng Panginoon kay Elijah, nakita mo ba na si Ahab ay nagpakumbaba sa harapan ko? So tunay yung kanyang pagpapakumbaba. Nakita ng Panginoon. Dahil siya nagpakumbaba sa harapan ko, hindi ko gagawin ang masamang bagay sa kanyang mga araw, kundi sa araw ng kanyang mga anak, dadalhin ko ang mga sinabi ko. So ito yung So na-reprieve siya, no? Hindi binagsak ng Panginoon sa araw ni Ahab yung sumpa na yon, kundi sa kanyang mga anak. Oh. So balik tayo dito kay Ahasiah. So binibigyan ko lang kayo ng background, no? Sinasabi ko lagi kanina, malaki sanang lesson kay Ahasiah yung nangyari sa kanyang magulang. Kasi malaki na siya roon, buhay na siya. Panganay si Ahasiah . So alam niya lahat ng mga nangyayari, lalo na hindi lihim sa kanya yung mga sinabi ng mga propeta, lalo na itong sumpa na binitawan ng propeta ng Diyos sa kanyang ama. Kaya lang kinakalimutan nila . Kapag wicked, tandaan ninyo, no, sa Bible, kapag wicked king, hindi talaga nakikinig yan sa propeta ng Diyos. Kundi kinakastigo pa nila ang propeta ng Diyos. Kinakastigo ba ni Haring Ahasiah si propeta Elijah? Bigyan ang tao sa kanila. Hindi, si Haring Ahasiah na. Si enemy kay Haring Ahab. Kay Ahasiah. Kinakastigo ba ni Haring Ahasiah si propeta Elijah? Kinakastigo. Tingnan mo yung asal ni Elijah doon sa unang pinadala, sa unang dalawang pinadala ng mga tauhan. Unang 50. Ano sabi nung binabasa lang natin, hindi natin makita yung emosyon. Pero kung makikita natin ang nagsasabi, anong klaseng sabi yun? Hoy! Tao ng Diyos! Bumaba ka raw dyan, sabi ng hari. Ganun yun. walang paggalang,
Walang pagkakilala yon sa tao ng Diyos. Kaya nga sabi ni Elijah, kung ako'y tao ng Diyos, ganun kagad bagsakan kayo ng apoy mula sa langit. Bakit ganun kalupit si Elijah? Tinatawag lang siya. Kasi ganun yung ano nila Ganun yung asal nila sa propeta Pati yung mga sundalo. Sa lengguwahe natin, hoy, tao ng Diyos, di ba? Bastos walang galang. Kaya ngayon ikatlong sugo, pinasama si Elijah dahil yun talaga nagmamakaawa, mabait talaga yun. Gaganon kagad. Kinikilala agad siya, no? Sana masumpungan mo na yung buhay ko at yung buhay ng 50 kasama ko mahalaga sa mata mo. Naninikluhod ka agad. Ibig sabihin kumikilala talaga. Ganun dapat ang nangyari kay Ahaziah. Di ba? Na natuto na siya doon sa mga naunang pangyayari sa tatay niya. Itong captain ng 50, nakita na niya, dalawang captain, yung nauna sa kanya, pangatlo na siya. Natuto siya. Dalawang 50 na yun na todo sabi. Isandaan na Pang 150 sana silang casualty. Isang tao ni Asia. Tsaka doon maunawaan. Wala siyang awa sa tao niya. Nung sinunog yung tao niya 50, padala kagad siya. Talaga matigas siya. Na sinasabi niya, punta pa kayo doon. Alam na niya na pinatay na ng apoy yung mga tao niya. Dapat hindi na siya nagpadala dahil makukonsume lang yung mga tao niya. Nagpadalaw pa siya. Hindi nakaisandaan si Elijah na prinito doon sa sa ibaba ng bundok ng Buron. So doon pa lang makikita na ninyo kagad kung anong klaseng pagtrato nila sa kay Elijah. Diyan nyo rin nabasa nyo ba yung nung sa isang lugar dumaan si Elisha naman yun. Tapos nasalubong siya ng mga kabataan, sabi. At pinakantyawan siya na kalbo, mga ganong klase. Anong ginawa ni Propeta Elijah doon? Hinahabol sa oso yon. Palagay ko may namatay doon na hinabol ng oso. Maraming tumitingin doon na napaka brutal daw si Eliseo dahil mga bata daw yon. Pero hindi mga bata yon, mga teenager na yon. Sinabi lang ng mga bata, pero mga teenager na yon, na marunong na silang manukso. Malalaki na yun, hindi na bata. Mga teenager na marunong naman loko. So, lapit na tayo matapos. Ngayon, ang tanong ko rito, bakit ganun kaikli? No? Alam naman natin na pinutol kagad ng Diyos yung kanyang paghahari. 2 taon lang, pinutol na kagad ng Diyos yung paghahari. So alam natin, kapag walang niya, at talagang sumasamba sa Diyos-Diyosan ang tao, at hindi nagbabago, i-contrast niya kay Manase. Si Manase, sobrang isa sa pinakamasamang hari, si Manase.
Pero nag-repent yun sa dulo. At ibinalik pa siya bilang hari. Pero ito, nung sinabihan ni Propeta Elijah na hindi ka na makabababa diyan sa hinihikaan mo, Hindi siya nagpupay. at sigurado, surely, nakalagay surely, ikaw ay mamamatay. Wala tayong nakita rito nagrepent katulad ng tatay niya na si Ahab na nagrepent. So may kita niyo talaga na matigas ito. No? Kaya nga karugtong kagad doon nung na-encounter ni Elijah, pumarap na siya sa hari, verse 16 yon. Verse 17 lang, diretso kagad na sinulat ng writer na namatay na yung hari ayon sa salita ng Diyos na ibinigay kay Propeta Elijah. So wala nang event na binanggit yung writer sa pagitan ng 16 at 17. Ibig sabihin, walang repentance. No? Wala ka makikitang repentance dito. Natakot man siya o nagsisi siya. Narinig lang niya yung sabi sa kanya ni Elijah, hindi na siya naman nagsisi. Baliwala. Ngayon, tanong ko kayo, bakit ganyan ka-harsh? Halos 2 taon lang, pinutol na ng Diyos yung kanyang paghahari. Matigas na talaga ang puso niya. Tingnan ninyo, no? Doon sa Ten Commandments, sa Exodus chapter 20, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, sabi ng Panginoon doon, Exodus 20 verse 5, huwag kayong luluhod o maglilingkod man lang, sabi ng Panginoon, sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat ako si Yahweh, na inyong Diyos, ay Diyos na mapanibughuin. No, I am a jealous God. Visiting the iniquity of the fathers on the children to the 3rd and 4th generation of those who hate me. Ito, marami nagtatranslate nito. Hindi ko naman Na tinatranslate nila yan na yung sumpa, parang sabi nila, yung sumpa ay aabot doon simula sa tatay hanggang sa ika-4 na saling lahi. No? Kaya yung mga Pentecostal, gumagawa sila ng healing. Di ba? Pinapa-renounce nila yung mga kasalanan ng mga magulang nila dahil apektado raw sila ng sumpa galing sa magulang, kaya nagkakaganon yung buhay nila. Yan ang mga turo noon inabot namin noong nakaraan Pero wala na yun, di ba? Natago na yun Sa mga Kristiyano, wala yan. Wala na yun. Kasi ang sinabi, di ba, ng Panginoon, Oo. the soul who sin shall die. Oo. Di ba? Pero kung hindi may kasalanan, hindi mo mamamatay. Dahil nagreklamo yung mga Israeli niyan Di ba? Kasalanan ng ama, ang magdadanas ng dusa, yung mga anak, magreklamo sila. Bakit kami ang dadanas ng hirap ng mga ginawa. Ezekiel 18 yun. Ezekiel 18. Kasi ang kanilang rason diyan, ang mga magulang daw, ang kawikaan, parang iyon ang nagiging kawikaan doon. Ang mga magulang daw ang kumain ng maasim na pagkain, ang mga anak daw ang nangilo. Yun ang kawikaan nila doon
So yun ang ibig sabihin, kasama sila sa kasalanan ng magulang. Kaya sinabi ng Panginoon yan, hindi, kasalanan ng tatay, hindi mananagot ang Sino may kasalanan? Oo. Kung sino may kasalanan o kaluluwang nagkasala, siyang mamamatay. Pero ito, sinasabi ko sa inyo, ito yung kasalanan ng pagsamba. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nadala-dala pa rin ng mga anak. Yun ang problema. Pag nadala mo, Oo, yan sinasabi natin. aabot pa rin sa'yo. Kaya binibisita. At maidudugtong niyo yan, no? Yung salita na yan, sinasabi ng Panginoon, visiting the iniquity of the fathers to the children. Kaya nung sinumpa, maalala nyo, kaya nung sinumpa ng Panginoon si Akab, kasama yung kanyang mga anak, alam na kagad ng Diyos before time. Ano kagad ang magiging future ng mga anak niya. Kaya kasama sila sa sumpa. Ulitin natin. Di ba sabi ng Panginoon kay sabi ni Elijah, ang salita ng Panginoon kay Akab, I will cut off every male. Sabi ng Panginoon sa kanya, every male that belongs to your house. Lahi rin ni Eli. Oo. So nakita niyo? Ulitin natin. Ayun o. Sa 1 King, chapter 14, chapter 9. Ito naman sa 1 King, sino nag-execute ng judgment ng Diyos sa sambahayan ni Haring Ahab? Si Jehu ay commander sa panahon na ito ni Elisha. Nakikita niyo yan sa 2 King chapter 9 verse 7. Kikwento ko na lang kasi mahaba yan eh. Inutusan ni Elisha yung isang anak ng propeta. Sabi niya, dalhin mo tong langis na ito at pumunta ka doon. Hanapin mo si Jehu. At kapag nakita mo si Jehu, i-anoint mo siya. At sabihin mo, ina-anoint kita o pinupunasan kita ng langis bilang hari ng Israel. So pumunta siya roon sa nasa isang lugar na nakahandang makipaggera. So pumasok sila sa isang kwarto, parang kinausap siya ng anak ng propeta doon. Pero doon na pala siya in-anoint. At sinabi sa kanya yung mga bagay na yon. At sabi sa kanya, inulit lang yung sinabi ng Panginoon kay Elijah, inulit nung anak ng propeta kay Jehu. Dahil siyang mag-execute. Sabi niya rito, you shall strike down the house of Ahab, your master, so that I may avenge, para makapaghiganti. I may avenge on Jezebel the blood of my servants, the prophet. So, yung mga pinapatay ni Jezebel ng mga propeta, ipaghihiganti mo, Jehu, and the blood of all the servants of the Lord, ng mga pinapatay ni Jezebel. For the whole house of Ahab shall perish. So, nakita nyo? Ang buong sambahayan, ipalilikidan ng Panginoon. Grabe yan, ha? Kaya magtataka ka, bakit gano'n? Yung sinasabi ko sa iyo, yung Exodus chapter 20, verse 5. Visiting the iniquity of the father up to the third and fourth generation. Sabi niya, for the whole house of Ahab shall perish, I will cut off from Ahab every male, whether it is slave or free in Israel. I will make the house of Ahab like the house of Jeroboam, son of Nebat, and like the house of Bahasya, son of Ahijah. So, nung inanoint na, mababasa niyan sa 2 King chapter 9, inanoint na siya, takbo kagad si Jehu. So, in-slaughter kagad niya yung mga
Nakikita niya sa chapter 9, ang sumunod kay Hari Ahaziah ay si Jehoram. Walang anak nung namatay si Hari Ahaziah, walang anak yon. Ang pumalit sa kanya ay kapatid niya, si Jehoram. Si Jehoram at may anak si Jehoshaphat na Ahaziah din. Dinalaw ni Haring Ahaziah si Yoram sa isang lugar dahil parang nagkasakit. Doon naman siya pinuntahan ni Jehu. Ito yung tagpo na may dumarating na nangangabayo. Sabi nung taga-silip sa watchtower, may dumarating na mabilis na nangangabayo. Pasundo mo sa ating mensahero kung sino siya. Kung pagdating ba niya ay kapayapaan o hindi. So, sinalubong ng mensahero ng hari, ikaw ba ay darating na may kapayapaan? Sabi ni Jehu, anong kinalaman mo sa kapayapaan? Lumagay ka sa likod ko at diretso tayo. Nagpasundo na naman ng mensahero. Ikaw ba ay darating sa tinatatanong ng hari, ang pagdating mo ba ay kapayapaan? Anong kinalaman mo sa kapayapaan? Lumagay ka sa likod ko at diretso tayo. Nung malapit na sila makarating, bumangon si Yoram at saka si Ahaziah, sinalubong niya si Jehu. At kinausap, ano ba, kapayapaan ba ang pagdating mo? Ang sabi ni Jehu kay Yoram, anong kapayapaan ang mangyayari? Sa dami ng pagpapatutot mo sa lahat ng mga Diyos-Diyosan mo, ng iyong atang magulang. Ibig sabihin, alam niya na yon, no? Kaya sabi niya, kataksilan, treachery. Takbo na kagad siya. Sa harap ni Jehu, tumatakas siya. Habang tumatakas siya, magaling na mamamana si Jehu, pinana siya. Sapul siya rito sa pagitan ng kanyang dalawang balikat, natuhog yung kanyang puso, patay. At inuutos pa ni Jehu na kunin mo sa chariot niyang si Yoram na yan at ihulog mo, kasi alam niyo kung saan sila nag-meet? Doon sa lugar ng lupain ni Nabot. Doon inihulog sa lupain ni Nabot yung dugo at yung tao na anak ni Ahab. Dahil yan din ang sabi ng Diyos, no? Yung mga dugo ng anak niya na ibabayad sa ginawa ng kanilang ama. So tinira din niya si Ahaziah ay hari ng Huda yun, Tinira rin niya, patay. Ngayon, pupunta siya rin sa Samaria. Merong 70 anak sa lahi pa ni Haring Ahab. Sinulatan ni Jehu, ang sabi ni Jehu, kung kayo ay sa amo ninyo, iupo niya na kung sino ang pinakamatibay dyan na anak ng amo nyo para maging hari. Dahil kayo ay merong muog, meron kayong kuta, may muog, at yung mga sundalo nyo, patibayin yung sundalo nyo, at lulusob kami dyan kung kayo ay hindi kakampi sa amin. So natakot yung mga tao ron sa Samaria dahil nakita nila na marami nang pinagpapatay si Jehu. Sabi nila, kung ano ang kalooban nyo, gagawin namin. Kung talagang kayo ay panig sa akin, sabi ni Jehu, ipunin nyo ang mga anak at mga lipi dyan ni Haring Ahab. 70 yun, Pugutan nyo ng ulo. So ginawa nila. Pinugot nila lahat ng ulo.
At nilagay nila doon sa sa gate, 70 na ulo na magkakapatong. So nilinaw ni Haring Jehu na wala kayong sagutin dahil iyan ay pagsunod ko sa jealous ng Panginoon. Na dapat matupad yung sinabi ng propeta diyan sa angka ni Ahab. Tapos ang sabi pa roon, yung mga natitira pang mga tao roon, pati mga priest, mga pari ni Ahab, saka yung iba pang mga konektado kay Ahab, inubos niya lahat yon. Grabe. Pinagpapatay pa rin ni Jehu yun. Tapos, diretso pa rin siya, hindi pa rin siya natatapos, no? Meron pang natitira na mga priest ni Ahab. Oo. Ito yung pinatawag niya. Oo. At sinabi niya, since hindi pa nila alam na pinapatay ni Jehu yung mga kampi kay Ahab, hindi alam ng mga priest na yon. Ang ginawa ni Jehu, sinabi niya, tawagin niyo lahat ng mga servant ni Baal. Huwag kayong maglalagay dito ng servant ni Jehovah, no? Pakasiguraduhin niyo walang servant ni Jehovah na makakapasok dito sa gagawin natin, sapagkat kung sumamba ang inyong lingkod na si Ahab ng masidhi, mas sasamba ako ng mas masidhi kaysa kay Hari Ahab na inyong master. Kaya, huwag kayong maglagay ng lingkod ni Jehovah dyan. Pakasiguraduhin nyo. Para masigurado, binigyan ng damit lahat yon. Para alam nila kung sino yung At binili na niya yung lahat ng kanyang mga sundalo sa lahat ng mga lugar na lalabasan. Nag-assign na siya ng mga tao roon. Oo. Sa madaling sabi, nung magpe-perform na sila ng ritual at nabilang na nila, talagang na-sure nila na wala talagang mga servant, yung tunay na Diyos doon. Ayan sinasabi niya, tawagin niyo lahat ng mga propeta ni Baal, lahat ng sumasamba at lahat ng kanyang mga pare. Hayaan niyo na walang isa man ay hindi makasama. Let none be missing. Or I have a great sacrifice, sabi niya kay Baal. Ang sino mang nawawala, hindi mabubuhay kapag hindi siya umattend sa sakripisyo na to. Yung pala, ipandaraya lang ni ni Jehu. So, nung nagawa na nila yon, inutusan niya na yung kanyang mga sundalo, patayin lahat yon. So, ganyan katindi yung pagtupad ni At natuwa naman ang Panginoon, tatapusin na natin, natuwa naman ang Panginoon sa 2 King chapter 10 verse 30. Sinabi ng Panginoon kay Jehu, sapagkat ginawa mo ng mahusay, at tinupad mo kung ano ang matuwid sa aking paningin, sabi ng Panginoon, at ginawa mo ito sa sambahayan ni Ahab, ayon sa lahat ng nasa aking saloobin. So, pinangakuan si Jehu ng Panginoon. Ang iyong mga anak hanggang sa ika-4 na henerasyon ay uupo bilang hari sa bayan ng Israel. So, si Jehu, Jehoahaz, ulitin ko si Jehoahaz, at saka yung Jeroboam the second. Nagkaanak pa rin siya ng Jeroboam. Yan ang sunod-sunod na naging hari galing sa lahi ni Jehu. Pero yung Jeroboam, naging masama na rin later on. Kay Haring Ahab, ito si Haring Ahab, ang anak na si Ahaziah,
at saka si Yoram. Ito yung pinatay ni Jehu, yung Yoram. At pinagpapatay na niya yung mga sumunod pa na mga anak-anakan dyan, lahat ng mga inapuna ni Haring Ahab. Inubos lahat yun ni Jehu bilang katuparan sa sumpa na ibinigay ng Diyos sa sambahayan ni Ahab. So nakita nyo? Yung sinasabi ng Panginoon, visiting the iniquity of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me, particularly yan, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. So alam natin, namamana, no? Ang namamana yung mga naging kultura ng mga magulang. Pero dapat natuto na yung mga anak. Natuto na dapat yung mga anak. Hindi sila natuto Lalo pa silang masama Kaya, Dapat nalaman nila yung sumpa ng Diyos. Kaya nga, binabawi naman ng Diyos yun kapag nakita niya na nagsisisi, nagre-repent. Di ba? Yung nangyari sa Ninive, hindi na niya ibinagsak dahil nagsisi yung mga tao. Yung kay Ahab, sabi ng Panginoon, hindi ko na ibabagsak sa araw mo. Pero ibabagsak ko sa mga anak mo. So sigurado ang Diyos dun sa mga anak. Dahil hindi talaga magbabago yung mga anak. Kaya, maswerte tayo, yung magulang natin, ay tapas sa Diyos. Kasi kung wala takot sa Diyos yung magulang, wala na tayong kamuang-muang na may sumpa na pala doon sa mga magulang, yun ang mahirap. Okay, may tanong? Bukas ka pala. Parang hindi Duterte. Gusto sa atin yung anak niya. Okay, wala na may dagdag pa na tanong o paliwanag. Si Brother Lando na rapture na ulit Okay, sige, ako na mag-close. Hallelujah. Maluwanatin ka sa gabi nito sa iyong biyaya at kabutihan. Nawa ang mga example, Panginoon, na nangyari sa lumang panahon sa bayan ng Israel, na bayan mong hinirang, ay patuloy na maging example o huwaran, Panginoon, upang kami na nakabasa ng iyong banal na libro, Panginoon, ay matuto at wag nang lakaran, Panginoon, ng mga lakad ng mga taong sumuway sa iyong dakilang kalooban at mga kautusan. Manuwalagin ka sapagkat ikaw ang Diyos ng kaligtasan, ikaw ang Diyos ng kabutihan, at ikaw ang tunay na Diyos, hindi ang mga Diyos-Diyosan na sinasamba nila. Sa iyo ang aming papuri, Ama, in Jesus' name. Amen. And Amen. Bye-bye.